be a new heart and a new spirit. Ezekiel. Ezekiel chapter 18 verse 30 to 32. Sino po maaaring magbasa? Ezekiel. Chapter 18. Chapter 18 verse 30 to 32 po. 32. Kaya't hahatulan ko kayo, o sambahayan ni Israel. Bawat isa ay ayon sa kanilang mga lakad, sabi ng Panginoong Diyos. Kayo'y mga balikloob at magsihiwalay kayo sa lahat ninyong pagsalangsang. Sa gayoy ang kasamaan ay hindi magiging inyong kapahamakan. Inyong iwaksi ang lahat ng inyong pagsalangsang. Sa inyong isinalangsang at kayo'y magbagong loob at magbagong diwa. Sapagkat bakit kayo mamamatay, o angkan ni Israel? Sapagkat wala akong kasayahan sa kamatayan niya na namatay, sabi ng Panginoong Diyos. Kaya't magsipagbalik loob kayo at kayo'y mga buhay. Okay, nakita ko natin dyan yung bagong loob, magbagong loob at magbagong diwa. Make a new heart and new spirit. No? True repentance is having a new heart. Panibagong puso at panibagong spirit para tayo maglingkod sa ating Panginoon. Ang apat, true repentance is mapapatunayan po sa ating gawa yun. Nabasa natin kanina. Sa Acts chapter 26 verse 20. Paano mapapatunayan ang true repentance? Ang true repentance is proven by this. Acts 26 verse 20. Sundan nyo na lang po. 26. Napit na tayo. Kaya pa ba? Amen. Kaya pa po. 26 verse 20. But shoot first unto them Damascus and Jerusalem, and throughout all the coast of Judea, and then the Gentiles, and they should repent and turn to God, and do works meet for repentance. Magbalik loob sila sa Diyos, magsisisi, magsigawa ng mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Ang tunay pong nagsisisi, magbubunga ng gawa ng mabuti. Amen. Ang tunay na naglilingkod at sumusunod sa Diyos, magbubunga ng mga gawang mabuti. I cannot condemn Christian na sinasabing totoong nagsisi pero nananatili pa sa kasalanan. Only them and God knows. I cannot say they are evil, they are this. Hindi ko po masabi yun. Hindi ako nag-judge. Hindi ko makondem. Ngunit sa salita ng Diyos na nagsasabi talaga, ang tunay na pagsisisi ng bunga yan. At ang bunga niyan ay kabutihan. Mabuting mga gawa. Now, as Kristiyano, tayong mga Kristiyan po, ang tayo na salita ng Diyos ay through repentance, we must choose to change. Amen? Papiliin kayo, bago o manatili sa kasalanan. Bago. Amen? Hindi manatili. Kasi binigyan na tayo ng nalis ng Diyos na magbago tayo. We should choose to change. Sa Psalms chapter 139 verse 23 to 24, silat nyo lang po, basahin nyo lang po yan. Kailangan nating piliin itong pagbabago. Kasi ang pagbabago na ito naman ay para sa atin. Preparasyon to para sa langit. Amen. Kung tunay kang ligtas, tunay kang gagawa ng mabuti. Amen. Kung tunay tayong tinubos ng Diyos na kanyang dugo na nadalak sa krus na Kalbaryo, hindi natin si Kristo bilang halimbawa natin. Napakalungkot sabihin, sinunod ko si Kristo, pero sinalangsang niya si Kristo, gumawa siya ng kasalanan. Ang ginawa niya, parang ipinalik niyang ipako si Kristo sa krus na Kalbaryo. Meron kasakit ulit ang maramdaman natin Panginoon sa Kristo. Pangalawa, una, we should choose to change. Pangalawa, we should connect always to God. Amen? Kailangan mag-connect tayo sa Panginoon. Hindi lang wifi na wifi yung inisip natin. Saan na yung wifi? Namamatay na. Saan yung wifi? Nagagalit pa. Saan na ba yung wifi? Ako lang yun. Mga Apple namin. Hindi lang gumagal. Mga Samsung namin. Is 1, 2, 3, 4. No? Always connect wifi. How about connecting God? Disconnect to connect. Sabihin nyo, kailan pa tayo mag-usap sa salita ng Diyos? At hindi na lang puro internet at wifi ang ating pag-usapan. Talagang masyadong updated na tayo ngayon.
mga Kristiyano. At wifi na lang tayo. Hebrews chapter 10 verse 22. Malapit na lang tayo. Dalawa na lang to. Hebrews 10 verse 22. Hebrews 10 verse 22. Pastor, yung isa kanila, Psalms. Ay, 139. Psalms chapter 139 po. Verse 20 ba yun? Verse 23 to 24. Oh, 23, 20. Welcome, Brother Ed. Well, that's, Hebrews. Handsome. Sa channel. Hebrews ano? Hebrews chapter 10 verse 22. 10:22. Okay, sige, basa po. Let us draw near to God with a sincere heart, with the assurance that faith brings. Because we have had our hearts sprinkled clean from an evil conscience and our bodies washed in pure water. Amen. Sa ulit worship to. Hindi ko natin mababasa to. No? Sabi dyan, magsilapit tayo na may ano? May kailangan puso ba? Tapat na puso. Mayroong tapat na puso. Magsilapit tayo may tapat na puso sa lubos na pananampalataya. Nampalataya ba kayo? Amen. Lubos yung pananampalataya mo, tapat yung puso mo. Na ang ating puso na minisikan mula sa isang masamang budi at nahugasan ang ating katawan ng dalisay na tubig. Pure water, that is Jesus Christ. No? Ang siyang nagbago sa atin. Amen. Kaya we should always connect to God. Hindi pwedeng i-disconnect si God. Amen? Amen. It is purple thing to fall in the hands of God. Hebrews 10:31. Nakakakilabot. 10:31. It is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Ibig sabihin, pag Kristiyano ka na, huwag ka nang bumalik doon. Amen? Kasi kakilakilabot ang parusa ng Diyos kapag bumalik tayo doon sa pinagalingan natin. Kung maalala niyo yung prodigal son, talagang tunay siyang nagsisi. At inamin niya yung kasalanan niya at bumalik siya sa kanyang ama at nagsisi siya. Kasi naranasan niya ang kakilakilabot na bagay. At ganoon din tayo mga Kristiyano. Kung tayo nandito na sa Panginoon, at tayo sumalangsang at bumalik doon sa mga kasalanan, isang kakilakilabot na parusa ang mag-aantay sa atin galing sa Diyos. Dahil mahal tayo ng Diyos at pinaparusahan ng Diyos ang kanyang minamahal. Amen? Amen. Mahal ng Diyos, pabayaan ka lang, wala kang parusa. Bahala ang buhay mo. Sige, dire-diretso. At pangatlo, number 1, choose to change. Number 2, connect always to God. Number 3, it is a complete turnaround. Amen? Amen. Mahilig kayo mag-360. Pero hindi nyo alam ang 360. 360. 360, complete Complete. turn around. 90 yung degrees. magsisi tayo, kompleto ng pagtalikod yun sa kasalanan. Amen? Amen. Saan bumalik doon? Delikadong buhay mo dun sa kasalanan. Dito ka na, tumalikod ka na, umikot ka na, nandito ka na, huwag ka na bumalik doon. Kaya, 80 degrees. turn around. May problema. Pag 360 po, di ba, hindi parang babalik ka din kasi full turn. Full turn ng 360. So, parang kunyari pag nakalap dito, full turn, nakaharap ka pa din. Natin pa lang. Dapat 180 kung... Pwede, 180. Confusing na yun yung 360 kasi pag 360 full turn siya. More turn lang na. Sige, brother. Pwede natin 180. 180 degrees. Ay, 180 na lang natin. Kasi 360 dire. Doon din. Kahit 360, pwede. Kasi Basta patalikod tama pa ron. eh. Yung mga pag 360 mo. Hindi pa harap. Mamaya kayo mag-debate ako. Sige. Mamaya na sa Basta 360. ang ano doon, ang top doon is complete around. Oo, yes. Kapag nakaikot ka lang, huwag ka na umikot pa. Oo. Ikaw, ikaw, mag-360 pa din. Kapag tumalikod ka na, huwag mo nang harapin. Sa kasalanan. Kasalanan. Sa Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Ephesians chapter 4, 22 to 20. Ephesians chapter 4, verse 22 to 24. Ako na lang po magbasa. Inyong iwan. Anong iwan natin? Kasalanan. At inyong iwan tungkol sa pangalan yung pamumuhay na nakaraan ng kasalanan. Iwanan. Sabi dyan. At ang dating pagkatao, iwanan. Amen. Ako, ang dating kong pagkatao, si Pastor James umihit ng rugby at marami ng masamang bisyon. No? Yun po ay masamang tao yun.
Iniwan na ako sa tao. At ang nakaraan, iwanan lang dating pagkatao na sumasama ayon sa kahalayan ng pandaraya. Verse 23. At kayo magbago sa espiritu na iyong pag-iisip. The spirit of your mind, you should renew the spirit of your mind. Verse 24. Renew your mind. At kayo'y magbihis ng bagong pagkatao. Amen. Magbihis ng bagong pagkatao. Na ayon sa Diyos ay nilalang sa katuwiran at sa kabanalan ng katotohanan. What is the new man? The new man is have true repentance. Yung totoo na talagang pagkatao mo ngayon, yung tunay na binihis mo, yung tunay na pagkataong binihis mo, ay ayon sa Diyos na naglalang sa katwiran at kabanalan ng katotohanan. Amen. Pwede bang magsama ang katotohanan sa kamalian? No. Pwede bang magsama ang dilim sa liwanag? No. Hindi po. Kahit kailan, hindi pwedeng magsama ang makasalanan sa mga litas. Amen. Ngunit, pwede natin silang akayin sa gawain ng Diyos. Hindi pwedeng mangyari na tayong maakay sa maling paraan. Hindi pwede po yun sapagkat yun ang tungkulin natin na maging ganap, banal, na maglingkod sa ating Panginoon. At yun po ang tunay na gustong mangyari ng Diyos. Okay, true repentance. Naintindihan niyo po ba? Amen. Tunay na pagsisisi, nagbunga siya ng mabuting gawa. Ang tunay na pagsisisi ay magbago ng bagong pagkatao. So, hindi naman sinasabi na nung ikaw dati babae, magbago ka ng pagkatao mo, maglalaki mo na. Ano na? Ang bagong pagkatao, sinasabi ko po, ay magbago ka ng kaisipan ng iyong spirito na umaayos ka sa Diyos at umaayos sa Diyos. Oo, alam ko na ganyan na talaga yan, pero yung puso natin, mayroong Pagbabago. at yung biyaya ng Panginoon ay nasa sa iyo. The grace of God is in you. Amen. The grace of Put off the old man and put on the new man. Yung po yun ang maganda doon. Kaya ang tunay po na pagsisisi, sana ay magawa natin Amen. para po sa atin ito. By the grace of God. Hindi mawalang kabuluhan yung paglilingkod po natin sa Diyos. Nagpagod tayo, naghirap tayo, dito tayo, wala rin pala kabuluhan. Wala rin, amen? Kaya lahat ng ginagawa natin, itama, iayos natin para balang araw magkaroon ito ng kabuluhan sa harapan po ng Diyos. Amen. 1 Corinthians chapter 15 verse 15. 1 Corinthians chapter Pagkain ng Diyos 15. sa kanyang mga salita. Luke chapter 4 verse 12. You should always hold your heart kasi ang salita ng Diyos, ito po ay masakit talaga, makapangyarihan na mag-usap sa atin. Pag hindi tayo nagpakurik, hindi tayo nalagot. Okay, may mga tanong po ba kayo? Kung wala na, karagdagan, kung wala na kayong mga tanong, ay papasa ko na po kay Elder Ronnie. Ay, magtanong? Ano daw yung God they have? Ano ang gandi hab? Yung enough. Hindi na lang din sa gandi hab. Hindi ko sa kasi bro. Ano yung God they have? Ano yung God they have? Kaya comfort mo daw kasi yung baba. May comfort. Panoorin mo na lang sa video. Panoorin mo na lang sa video Importante. para makita mo kung godly. Walang mali siya. Walang mali siya. Kasi tama siya, walang mali siya. Sige po, Elder. Makakita ba kayo? Sa'yo kami magtatanong dito. Elder, sa'yo kami magtatanong eh. Oo. Hindi ka pasa naman niya. Walang pasaan ng tanong. Hindi, wala na. Okay. Napaganda po ang topic natin ngayon. Kasi, no? Ronald Pins, Pastor na. Saan napaganda po? Ang tanong po tanong. Ano magtanong? Ito, dito, dumadating talaga minsan sa punto ng buhay na bilang isang Kristiyano, sabihin na natin, totally humingi na tayo ng repentance, pero merong minsan kahit isang bagay na lang na hindi mo talaga parang kaya pang isuko, o merong isang bagay na natitira na lang na minsan hindi mo pa siya totally ma-surrender. O wag mo ka ano ba? Apektado? Ano po,
pero ikaw naman ay talagang alam mo sa sarili mo na ikaw ay totoong tumanggap sa Panginoon bilang Panginoon na tagapagligtas. Dangat lamang talagang merong isa talaga minsan yung halimbawa ay hindi mo maiwasang magsinungaling, mga ganong bagay. O baka minsan ay merong personal na, o kaya minsan immoralidad pa. Ganun na, minsan hindi mo talaga, yun na lang, iisa na lang na hindi mo isuko. Paano po kaya yun? Yung po talaga, yung pa kaya ay masasabing nag-true repentance ka? Di ba masabing true repentance kung meron pa siya? Oo, kasi meron pang minsan isa na lang. Oo. Hindi pa. Pero kumbaga, minsan gusto mo, pinagsisisihan mo siya, dinudulog mo siya sa Panginoon, pero talagang minsan, minsan hindi mo pa talaga kaya eh. Minsan bumabalik eh. Kasi ganito, marami kasing bunga ng true repentance. Kaya sinasabi ko nga, may nagbubunga siya. Yung words na nagbubunga, marami. May nangyayari. Pero positive. It's not totally na lahat ng bunga magawa mo kasi perfect. Sabi ko po sa inyo, nasa naman pala tayo na we fail. Pero yung spirit natin, hindi siya nag-fail yung spirit natin. Pero yung naman natin, nag-fail talaga na mayroong mga bagay na hirap pa tayong iwanan. Pero yung totally yung true repentance, ando na yun. Nagbubunga na siya. May mga bunga na. Yung bunga na may susuro kasi yung bunga ron. Yung kalumbayan mo. Ay, kung ano, hindi ko pa ito maiwan. Yung kalumbayan na yun, nagdudulot din ng true repentance din. Kasi yung true repentance, hindi lamang isang bunga. Maraming bunga siya na mabuting gawa. Ngunit isa lang naman ang hindi mo pa naiwan. Kaya nga, sabi ko nga kanina, na you should face the consequence kung ano man yun. Meron pa rin punishment. Pero do you think it's Save, yes. I declare save. Save, not out. Kung pag-aralan natin yung eternal security, yun ay mabasok doon. Amen. Meron pa consequence yun. Una-una, malalamig ka. Yan, yung malungkot ka, hindi ka masayari, nasasaktan ka. Hindi ang consequence nun. Kasi alam mo, you're doing wrong. Alam mo mali yun. Pero may consequence. Hindi na ibig sabihin na nagsusuka ka ng Panginoon. Hindi. God knows na nagsasuffer ka. Kasi that's my development. Yes. Tsaka nalulungkot ka sa bagay na yun, hindi ka nagsasaya. Even Apostle Paul, sabi niya, kaya-kayang gumawa ng mabuti, pero bakit makakagawa siya? Merong members sa kanyang body na hindi niya kayang pigilin. Kaya, nasa naman tayo, ibig sabihin, kahit 99%, hindi pa rin tayo complete. Walang 100%, only Jesus. So, sino wala kasalanan dyan? Pag sinabi mo wala kasalanan, hindi Sinungaling ka. Nagsinungaling ka na. Kasalanan na. Ngayon pa lang. Dinagdagan ng kasalanan. Oo. At sinabi mo hindi ako nagkakasala, so righteousness na yun, dinagdagan mo na naman. Ang pinag-aralan kasi natin about repentance is not about salvation. Malayo yun, malayo yung repentance sa salvation. Yung tinitingnan natin na scope doon, yung mga bunga na repentance. Ano magagawa natin? Kung paano natin gagawin ang true repentance? Kasi hindi pa tayo perfect talaga. We strive to be perfect, but we cannot kasi si Jesus Christ lang ang perfect. Doon na tayo sa heaven maging perfect. Ibig sabihin lang, kaya natin gawin na mamunga ng itong pagsisisi at makitaan talaga tayo, gagawin natin. Pero hindi ko natin talaga pinipilit kung hindi pa. It's by prayer naman. Ang maraming sumaya dyan. Maraming naliwanagan. Nakahinga. Kumbaga, Pero hindi naman gawing siya, hindi siya gawing Excuse. Saka naman, Diyos ko naman, pag sinasadya mo. Alam niyo yung time na sinasadya mo at saka hindi mo sinasadya. Alam niyo yun. At siyempre, Actually, ikaw din sa sarili mo. Alam mo din ang sinasadya at saka hindi mo. pero talaga ang conclusion na na hindi mo na makayanan. Tandaan niya yung kaligtasan natin. Pag tunay kayo tumanggap sa Panginoon, mamunga kayo ng mabuting gawa. Kung magkasala mo kayo, nagkaroon kayo ng godly sorrow, pero ang mawala sa inyo yung joy of salvation. Yung joy of salvation. Sabi ni King David, Lord, I have sinned against you. Restore to me the joy of my salvation. Hindi niya sinabi, restore unto me my salvation. Napakalaki mo kaibahan. The joy of my salvation. Hindi yung salvation. Amen. Yes.
Tama si Pastor. Salamat sa question. Pag nagkakasala po Ay, tayo, salamat sa question. nalalamig, nawawalan ng joy. Ay, hindi. Salamat din sa question. Sa akin yun, hindi sa inyo. Okay, Lahat na lahat. so nakita po natin, Ay, ako na. marami tayong nalalaman tungkol sa ating Panginoon Diyos. Siya ay ating maniligtas, siya ay Diyos ng pag-ibig, she came to save us. At ngayon naman, God is faithful with His promises to us. But may condition. Kailangan mag-repent tayo sa Kanya, lumapit at mag-repent tayo sa Kanya. Ilapit po natin sa Kanya ang ating mga kasalanan. So, ang kasalanan po kasi kung hindi tayo nag-repent, yun nga, sabi nga, ang nagiging bunga niya, nagiging nawawala yung joy. Nalalamig ka, mga bagay na ating po problema mong spiritual. Sa church, nasa church ka, pero parang iba yung pakiramdam mo. Dahil na dati na masayang-masaya ka. Kasi nga may hadlang, which is sin. Yan po ang nagpapalumbay sa atin. At hindi na tayo madadala sa kamatayan. Kaya nga lang, naapektuhan yung pagkilos natin bilang isang Kristiyan. Amen. So, uli po ang Diyos sa gabi ito, God wants us to come to Him and repent to Him. Kailangan maging bagong tao tayo ulit. So, ngayong gabi, ang plano ko po,